tumitindi ang hidwaan at palitan ng salita, mga kababayan. Actually, hindi siya hidwaan palitan ng salita sa pagitan po ni Miss Carla Abellana at dito, mga kababayan, sa Prime Water. Kasi eto po kasing Prime Water ay sumagot na sa naging patutsada, mga kababayan, ni Ma'am Carla Abellana nung ipinakita po niya yung bill po niya or yung paniningil ng Prime Water kahit wala naman po talagang tubig na nadating sa kanyang tahanan. So ngayon, nagsalita po ang Prime Water at nagsinungaling pa. So ang sabi po dito, mga kababayan, sa People's Tonight, basahin po natin yung nilalaman. Kasi sabi po dito, really, binuweltahan ni Carla Abellana ang Prime Water Infrastructure Corp o itong PWIC na pagmamay-ari ng pamilyang Bilyar. Sabi pa dito, matapos maglabas ng opisyal na pahayag ang lokal water concessionaire kaugnay sa kakulangan ng serbisyo at supply ng tubig sa property ng aktres sa Tagaytay. Ito daw yung sabi ng Prime Water, mga kababayan. Our team is also made initial visit to the property and spoke with the caretaker to explain the concern and extend support. Prime Water has been conducting daily water deliveries to help ease the inconvenience of a household affected by low to no water pressure areas. Saad sa tugon ng Prime Water sa naunang reklamo ng aktres nitong nakaraang linggo. Biruin niyo, mga kababayan, ito daw pong Prime Water pumunta daw po sa property ni Miss Carla Abellana at nag-survey doon, inalam yung mga pagkukulang nila, yung mga mali doon, kung talagang totoo yung nasa post, mga kababayan, ni Miss Carla Abellana, and then kinausap daw yung caretaker, mga kababayan, at may mga daily deliveries daw na tubig itong Prime Water para nang sa ganon kahit papaano makabawi sila sa kakulangan ng pagsiservisyo nitong Prime Water dito po sa Tagaytay. So ngayon, sabi pa dito, sa kanyang social media story, kinwestiyon naman ni Carla ang naturang pahayag ng concessionaire ukol sa umanay pagbisita nito sa kanyang property, pakikipag-ugnayan sa caretakers ng kanyang ari-arian at araw-araw na paghahatid ng serbisyo ng tubig. Ito po yung sinabi, mga kababayan, ni Miss Carla Abellana na puro patanong. Sabi dito, visit to my property, kailan? Nakipag-usap sa caretaker? Anong caretaker? O what caretaker? Daily deliveries? Totoo? Kasi nga naman, mga kababayan, biruin nyo saglip na humingi na lang ng pasensya ang Prime Water, nagsinungaling pa po sila. At pinalalabas nila na kahit kulang yung serbisyo na ginagawa ng Prime Water, gumagawa pa rin po sila ng paraan at nagdi-deliver pa rin po sila ng tubig dun sa mga bahay dyan sa Tagaytay na hindi po nakakatanggap ng serbisyo ng Prime Water. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan po kasi yung patunay na nung isang araw pinag-uusapan natin na talagang hindi maganda ang serbisyo ng Prime Water. Kaya nga nung nagsalita itong si Camille Villar na ayusin niya ang buhay ng mga kababayan nating Pilipino, eto na nga lang, negosyo na nga lang nila. Aayusin po nila para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga kababayan Pilipino po natin. Hindi pa nga nila magawa. So paano nila aayusin ang buhay ng mga kababayan Pilipino po natin kung mismong eto na nga lang simpleng problema at negosyo naman po nila yan at nagbabayad naman ng tama yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi po nila maayos. So ngayon, baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi natin na hindi maganda ang serbisyo ng Prime Water. So pakinggan po naman natin etong nakita nating balita galing po dito sa DZMM Teleradyo na kung saan, mga kababayan, buhat nung nagkaroon ng investigasyon dito po sa kakulangan ng serbisyo ng Prime Water, mas lalo pa daw pong lumala ang problema ng mga kababayang Pilipino po natin, especially dyan po sa Tansa Cavite na nasasakupan ng Prime Water, mga kababayan. Mas lalo pa daw lalong tumindi yung problemang dala ng Prime Water buhat nung nagkaroon ng investigasyon, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong balita galing po sa Teleradyo. Kinikredit po natin sa kanila yan. I-play na po natin. Sa mga residente ng Tanza, Cavite na siniservisyohan ng Prime Water na si Ma'am Geraldine Anave Villanueva. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Geraldine. Magandang umaga rin po. Si Alvin ito, Ma'am Geraldine. Nasaan? Hindi kita audio lang ba? Zoom audio lang si Ma'am Geraldine. Pakinggan nyo, Ma'am Geraldine? Actually, video po ng tubig.
Mahina yung signal nyo. Oh, Yes, hello? Naririnig nyo po pa ako? Okay. Sabi dito, bakit ba sila takot kay Sara? Ano yun? Bakit ba sila takot kay Sara? Simple lang, pag si Sara nanalong presidente, kawawa ang Pilipinas. Kaya nakakatakot na maging presidente si Sara kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang maaapektuhan. Kawawa ang Pilipinas. Naririnig nyo ako, ma'am? Yes po, naririnig ko po kayo. Okay, kumusta po ang sitwasyon Opo, ngayon? opo. Kumusta po ang sitwasyon ninyo ngayon dyan sa Prime Water? Gumanda po ba ang serbisyo matapos yung investigasyon? Pakinggan nyo ha. Actually, mas worse pa po. Usually, last year, ang tubig, bukod sa wala, minsan nawawala, tapos bumabalik mabaho, may team. So, Oh. this June, medyo worse po talaga kasi as in, pahirap sa amin. Hindi lang sa amin, sa pamilya ko, sa buong subdivision. May mga nangyari po na hating gabi na po, wala pong natulog talaga, tapos kinabukasan as in wala. So actually ngayong araw na to, yung anak ko nag-message, sabi niya, "Ma, wala na kaming tubig, napuyat ako, kakabantay sa tulo ng tubig, as in wala na." O ayan, ganyan kapalpak ang serbisyo ng Prime Water. Tandaan nyo mga kababayan, hindi kasi tayo nagsasalita dito ng paninira lang, hindi natin trabahong manira. Ang sa atin mga kababayan, sinasabi lang natin yung totoo. Kasi kung titingnan nyo po, kung pagbabasihan nyo itong interview kanina dito sa mga residente na nasasakupan po ng Prime Water ng mga bilyar, talagang bukod sa nung una, papatak-patak lang ang tulo, minsan lang dumating, ngayon talaga mga kababayan, totally wala po talaga. Pero yung mga kababayan Pilipino po natin, pagdating ng due date ng bayaran, nagbabayad sila ng tubig kahit wala naman dumarating na tubig. So yun yung buong ano, Tanza yun? bali, nag-start po ito na wala ng tulo. Geraldine, Po? buong Tanza yun ang siniservisyo ng Prime Water? Buong Tanza, buong bayan? Bali, hindi po, Sabi nga dito nung nag-comment sabi nga ni PB Alastre, ayan, yung pinsan ko sa Tagaytay, galit ba? Galit kasi maruming tubig ang lumalabas sa gripo nila. Tapos ang galing nilang maningil. Ano yun? Tama, pag si Sara Mau ang naging presidente, balik tayo sa lusa. Kaya nga po di ba mga kababayan? Kaya nga ngayon medyo apektado ang mga bilyar kasi nga nasisilip na ng gobyerno yung problema ng nadala ng kanila pong negosyo katulad ditong Prime Water. Mga kababayan, ngayon kung si Sara magiging presidente in the future, yari na. Ang mga kababayang Pilipino po natin, babalik lang ulit sa lusak ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Eto mga kaalyado ng mga Duterteng ito, ng mga negosyante, muli na naman mga kababayang maghahari at magbubuhay prinsipe at magbubuhay reyna na kung saan walang pipwede na kumwestiyon po sa kanila kahit ang mga kababayang Pilipino po natin. Eto na nga lang sobrang laki ng problemang dala ng Prime Water. Marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang apektado na. Kapag nga naman maniningil, napakagagaling, pero kapag ka magbibigay ng serbisyong patubig, wala. Minsan marumi pa ang dumadating. may mga subdivision po na sinusuplayan ng Prime Water like Caliste Homes, Camellia Homes, basta yung ano ni Villar Residence. Di ba? Okay. Yun So, yung, opo. hindi nag-improve. Ang akala ko naman yung nag-improve dahil iniimbestigahan nga sila. Tapos na ngayon, tapos na yung investigasyon. Hindi naman nagbago. Mas worse po ngayon, this year, mas worse kumpara last year. Kasi Grabe, no? ngayon as in talagang walang-wala nang tumutulo talaga. Madaling araw siya nagkakaroon, pero hindi naman totally nagdire-diretso na madaling araw. As in, ngayon merong 2:00 ng umaga, bukas wala, sa susunod na araw wala pa rin. Kaya nagbumili po ako ng maraming drum. So, nabili ko na drum is 3 plus storage po na 155 liters. So, sobrang sikip na nga sa bahay dahil mas priority po namin ang tubig at saka ilaw. So, yung mas talaga ang tubig kasi mangangamoy. Tapos, alam mo ba yun, necessity talaga ng pamilya namin tubig. Lalo na kami mga estudyante, ang hirap. Baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi natin dito ha. Biruin nyo, yung mga nagko-comment dito, mga nakaka-relate, sabi naman dito ni, Carmeli Diaz. Dito rin sa Bulacan, ganun din, wala ding tubig. Diba, napakalaki talaga ng problema ang dala ng Prime Water ng mga bilyar. Biruin nyo bilyonaryo na kayo. Kayo na ang pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Pero, yung serbisyo ng mga negosyo ninyo, hindi nyo kayang solusyonan at hindi nyo kayang ayusin. Anong klase kayong mga tao?
So ibig sabihin na dagdagan pa yung gastos mo kasi bibili ka pa ngayon ng tubig sa labas, bumili ka pang container. Bukod pa po doon, mas lumaki yung bill ko kahit walang tubig. Ah, Alam mo diba? ba yung bill ko po nung May is 300 something lang, pero this June ang bill ko po ay 592. Nagreklamo po ako sa kanila, nag-email po ako sa ng Prime Water, sabi ko bakit ganito? Wala kaming tubig pero ang mahal ng bill ko sa tubig. Wala silang na feedback sa akin sa email, kahit sa message wala sila. Tinatawagan ko po sila several times, wala pong sumasagot, lagi busy. Ah, 'di ba? Okay. Ngayon, meron ng resulta ng investigasyon. Sabi ng Local Water Utilities Administration, nasa Malacanang. Ang sabi naman ng Malacanang, nire-review na raw. O ano ang reaksyon ninyo bilang Pakinggan, basahin muna natin na ito, nakita nating balita ha. Ito yung tinutukoy ni Sir Albi. Ayan, ito yung tinutukoy niya. Yan, sabi dito mga kababayan, ni Attorney Claire Castro noong mga nakaraan na press con po niya, sabi dito resulta ng investigasyon sa Prime Water na sa Malacanang na. Ito daw mga kababayan. Isinumite na sa Malacanang ang resulta ng investigasyon ng Local Water Utilities Administration o itong LWUA sa Prime Water. Inireklamo ng mga opisyal ng Bulacan dahil sa hindi umano maayos na serbisyo nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakalagay sa dalawang balikbayan box ang mga dokumentong isinumite ng LWUA sa tanggapan ng Pangulo alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang reklamo ng mga taga-Bulacan laban po sa Prime Water. Biruin nyo kung gaano katindi yung presidente natin ngayon, kung gaano mga kababayan katindi si PBBM kapag ang pinag-uusapan ay pamumuhay ng mga kababayan Pilipino po natin. Kahit makapangyarihan ng mga bilyar, basta nakita ng presidente na may mali at malimit ireklamo etong negosyo ng mga bilyar, handa po niyang banggain ang mga bilyar mga kababayan para lamang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga kababayan Pilipino po natin. Nung panahon ni Duterte, nagawa ba niya yan? Ang kinaya lamang naman po ni dating Pangulong Duterte, yung mga kagalit niya na mga negosyante. Pero yung mga kaalyado niya at mga naging kaibigan po niya, hindi po niya kinaya nung panahon po niya. Bagkus pa nga mga kababayan, minsan ipinagtatanggol pa ni dating Pangulong Duterte sa kanya mga presscon. Kay PBBM kahit pakaibigan ka pero hindi ka nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, bagkus nakakaapekto ka pa para magkaroon ng mahirap na pamumuhay ang taong bayan, hindi ka pipwede na sumama kay PBBM at mas lalong hindi ka pwedeng maging kapanalig ng presidente po natin ngayon. Kay Digong, porket kaibigan, ipagtatanggol pa kahit mali na. Diba? So anyway, sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ni Castro na aaralin ng Office of the President ang report at rekomendasyon ng LWUA at gagawa ng legal na aksyon laban sa water company. Eto pa daw mga kababayan. Nabigyan na tayo ng kopya kahapon at nagbigay na rin ng Office of the President at ito ay aaralin or nabigyan na rin ang Office of the President at aaralin. Asahan ninyo na mabilisan pong aaralin ito para sa mga consumers ng Prime Water ani ni Castro. Sinabi ni Castro na gagawing legal na aksyon laban sa Prime Water ay sisiguraduhin na ayon ito sa batas at walang masasagasaan at isasaalang-alang dito ang kapakanan at interes ng taong bayan. So sabi pa dito, definitely gagawa tayo ng legal na aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero dapat para sa taong bayan. Dagdag pa ni Castro. Nag-ugat ang reklamo laban sa Prime Water sa umano'y hindi magandang serbisyo sa mga taga-Bulacan. Partikular, ang mahina hanggang walang tubig, madumi umano ang tubig at mahal na singil na sa mga water consumers mga kababayan. So yan po yung ugat kung bakit etong Prime Water talagang pinaimbestigahan ng gobyerno ni PBBM. At ngayon nga mga kababayan, na nakakalungkot nga dito, since naimbestigahan po sila, saglip na pagandahin na nila yung kanilang serbisyo, mas lalo pang naging worse, mas lalo pang napasama. Ano po, gaya nga dito sa sinasabi sa interview pong ito. Wala, kung dati may dumadating na tubig, na kahit madumi, ngayon talaga as in wala na pong dumadating na tubig tapos napakalaki pa ng sinisingil na bayad. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin dito sa video.
ilang mga residente na talagang apektado ng nangyaring insidenteng ito sa Prime Water. Ini-encourage nyo ba sila na ibilisan nyo naman yung investigasyon at most importantly, bilisan ang aksyon? Yes, actually meron silang meron silang pinaikot na nagsusupply ng water, which is yung nagsusupply po dalawa lang. Kaso po, pili lang po ang binibigyan nila ng rasyon, ng tubig. Yan ang Tapos ang masaklap. mas worse pa kasi mga bata ang naiiwan sa bahay, ang anak ko nagbabantay po doon pagka after niya sa school. Hindi siya pinapaniwalaan ng driver ng rasyon ng tubig. Sabi meron daw tulo. Sabi ng anak ko, kung meron po ba, hihingi po ba kami ng tubig? Ayaw Tama. siya paniwalaan. Hanggang umiiyak na yung bata kasi nga po, pinapagalitan siya ng ate niya kasi ako po, nag-work ako dito sa Laguna. Umuwi ako doon kapag ang mga bata, puyat na, mauwi ka naman, ikaw naman magbantay ng tubig. Which is ako po, pag uwi ko, wala talaga. Mantakin mo, magjo-duty ako ng 8 hours sa trabaho ko, tapos uuwi ako, magbabantay ako ng tubig. Wala akong makitang tubig na tulo. Kaya sobrang hirap para sa amin. Tapos may anak pa po ako na yung bunso ko, may sakit siya, may ischemia gravis. So hindi siya pwedeng magpuyat dahil nga po sa pag-aano ng tubig, napupuyat po ang bata. Sige, so ano ang mensahe Yung ninyo? po yung ko na Geraldine, ano ang mensahe ninyo sa Malacanang? Ngayon, natapos na ang investigasyon. Ano ang gustong sabihin ng isang consumer kagaya ninyo na apektado nung palpak na serbisyo ng Prime Water? Ayan, mismong dito mga kababayan sa balita, sinasabi na palpak yung serbisyo ng Prime Water. Totoo nga naman, kasi palpak naman talaga. So ko lang po na sana po bigyan ng aksyon tong aming hinaing na sana po ay bilisan kasi hindi po biro to at kami po ay hirap na po talaga. Wala naman sinong gustong magpuyat dahil lang sa tubig. Ang ko lang po, dagdagan po kung magpaparasyon po sila kung sakaling matatagalan man po ang nila, ang pagpagawa dyan sa mga tubo na sira daw. Usually yun daw ang nakita dun sa ng mga anak ko na sira daw ang tubo. So kung may sira man, dagdagan nila yung supply ng rasyon ng tubig. Kung dalawa pong truck, sana po dagdagan nila para halos lahat po ng mabigyan. At the same time, wag po silang magpili ng bigyan ng tubig. Kasi ang po ng mga bata, ayaw kaming bigyan. Pili lang ang binibigyan. So sana po lahat naman po ng nasa residente na yan, bigyan, wag na pong mamili pa ng bibigyan po ng tubig na rasyon. Okay. Kung sakali yun yung paraan na gusto nilang gawin. Okay. Ayan, mga kababayan, cut na natin dyan Kaya nga alam nyo, eto lang yung payo ko dun sa iba, especially dun sa mga local government. Mas magaling pa mga kababayan, naputulin na lamang po nila yung pakikipag-ugnayan nila sa Prime Water at ibalik na lang sa gobyerno, sa mga local government, yung pamamahala sa mga patubig. Kasi, biruin nyo ang sinasabi ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin, mas maganda pa daw na local government yung may hawak ng mga patubig kaysa daw po yung mga prime water na ganyan. Kasi nga mga kababayan, kapag kasi nasa pribado at nagkaroon ng problema, minsan po talaga hindi naaaksyonan. Katulad nitong ginagawang ito ng prime water na talagang pahirap lang sa mga kababayang Pilipino po natin. Yung sa amin mga kababayan, wala kaming problema sa tubig kasi local government yung may hawak na mga patubig namin dito. And then, in the same time, mga kababayan, kapag nagkakaroon ng problema, mabilis pong nare-resolba. Kaya nga, mas maganda na local government na lamang yung humawak, mga kababayan, ng mga patubig. So ngayon, yan yung isang patunay na talagang makakabangga ng presidente ang mga bilyar. Dahil nga dito sa issue ng Prime Water, napalpak po talaga ang serbisyo. At yan din ang isang patunay na ang presidente, hindi porket kaibigan ka, pero mali na yung ginagawa mo sa mga kababayang Pilipino natin, kukonsintihin ka lang. Hahayaan ka lang habang nahihirapan yung mga kababayang Pilipino po natin. Pues kay PBBM, hindi po ganyan. Kung kay Digong dati, ganyan yung ginagawa. Kay PBBM, mga kababayan, kung ikaw ay nakakadagdag para maghirap ang mga kababayang Pilipino natin, talagang magiging kalaban ka ng gobyerno ni PBBM. Anyway, mga kababayan, so yan yung isang issue or matinding issue kinakaharap ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin dahil sa matinding pahirap at palpak na serbisyo ng Prime Water. Comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po dyan.